Sabi naman ni Avelino, talagang binalandra mo na ang amo mo. Yan. Sabi ko nga po, no, 2 araw na po na pag ako'y nagko-content, nilalagay ko yan, no? Sabi ko nga, although walang intent, no, si Speaker Martin na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, ay isa po ako sa nagsusulong na gusto kong tumakbo siya. At ngayon pa lang, akin na siyang kinakampanya. Yan, mga kaibigan, no? So, the reason kung bakit si Speaker Martin ay palaging behind sa mga survey, kasi wala naman po siyang intensyon eh. Never po siyang nagsabi na siya ay tatakbo. Wala sa hinagap, no? Wala po siyang intensyon na siya ay tumakbo sa pagkapangulo, kaya siya po ay behind, siya po ay kulelat, no, survey, dahil alam naman po ng mga kababayan natin na hindi naman talaga siya tatakbo kahit siya iboboto. Pero etong sasabihin ko sa inyo, kaya nga ngayon pa lang gusto kong magdeklara na siya na gusto niyang tumakbo. Bakit? No? At isa ako sa nagsusulong niyan. Kasi mga kaibigan, once na si Speaker Martin ay magkaroon ng intensyon na tumakbo as President of the Philippines sa 2028 at once na siya ay magdeklara, natiti ako sa inyo, tatalunin na niyan sa survey si Sara. Bakit? Oh my God, ang dami-daming mga supporters si Speaker Martin. Sa House of the Representative pa nga lang, di ba? Majority. Kuha niya. Tapos kuha pa ni Speaker Martin. Alam niyo ba mga kaibigan, ang partido ni Speaker Martin ang may pinakamalaking partido sa buong Pilipinas. Mas malaki pa ang partido ni Speaker Martin kaysa partido ni PBBM. Yun po, mga kaibigan. At di ba, alam niyo naman yata na noong 2022, nung kinampanya niya si Vice President Sara Duterte, eto ay nanalo sa pagka-bise. Kasi si Speaker Martin, meron po siyang leadership na tinatawag. Leadership, at kaya po niya mangumbinsi ng kanyang mga constituent, at kaya po niya mangumbinsi ng mga government officials. Iba po ang leadership ni Speaker Martin Romualdez. Matatag, subok na matibay, at subok na merong dinideliver, may naggagawa. Hindi katulad ng isa na DepEd nga lang ang kanyang dapat asikasuhin ay failure pa. DepEd lang, hindi pa niya nagawa, failure. At siya ay talaga namang isang napakalaking bigo. Dahil sa kanyang kabiguan na mag-deliver sa DepEd, ang ginawa na lang niya, tinakasan. Tinakasan niya ang kanyang responsibility bilang DepEd Secretary sa pamagitan ng pagre-resign. Remember mga kaibigan, si PBBM pinaparesign nila palagi. Anong sinasabi ni PBBM? Bakit ako magre-resign? Hindi ko ugali na takasan ang aking responsibilidad at hindi ko ugali na takasan ang mga problema. Sapul si Pusit. Sapul na sapul. Exactly ang ginawa ni Pusit. Tinakasan niya ang kanyang mga responsibilidad. Tinakasan niya. Yan si Pusit. Diba? So, pagdating po kay Speaker Martin Romualdez, kita niyo naman, nagde-deliver. Nakita niyo naman ang trabaho niya sa Kongreso. Ang ating mga kongresista, first time in the history of the Philippine politics. Mismo, ang nagsabi nito ay ang veteran Senator Tito Soto. Na first time lang daw ito nangyari. Sa tagal na niya na naging senador ng Pilipinas, unang beses lang ito nangyari na ang House of the Representative ay mas mataas ang trust and performance ratings ngayon lang sa panahon ni Speaker Martin Romualdez. Ganyan kagaling ang liderato ng Kongreso ngayon sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ano kayo ngayon? Wala kayong binatat. Ang Vice President nyo, nangangarap pa na maging Pangulo ng Pilipinas. DepEd nga lang. Siya isang malaking bigo. DepEd lang yan ha. DepEd lang yan ha. Bigo pa. My God. If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Anong nangyari? Kabila na failure, DepEd lang, hindi pa niya nagawa. Failure. Pahiya kayo ngayon. Pahiya kayo. Dali tignan natin yung ibang mga
mga failure nitong si Pusit. Na yung mga failure ni Pusit. Ito, iilan lang to sa kanyang failure, ha. Sabi niya, if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Ano nangyari? 100 billion lang ang hinihingi niya. Take note, ang hinihingi niya, 100 billion only. Isosolve daw niya lahat ng problema sa DepEd. Ano nangyari? Binigyan siya ng 676.1 billion. Konti na lang para maging 1 trilyon ang budget, no? Anong nangyari? Ganito ang nangyari. 12.297 billion in suspension. Disallowance and charges which remain unsettled. Ano pa? 6.959 billion unliquidated cash advances. 15.486 billion delayed partial non-implementation of various programs, activities, and projects and unfilled plantilla positions. Ano pa? 3.01% only ang kanyang na-construct na classroom. Biruin mo ha, ang kanyang target, 6,379 classrooms, 192 only ang kanyang natapos. Very incompetent. Ano pa? Ang target niya ay i-repair ang 7,550 classrooms. Ang na-repair niya ay 208 only. Grabe, di ba? Grabe. Ito pa, last mile schools. Pinapakumpleto siya, no? Target 88. 88 last mile schools. Anong ibig sabihin ng last mile schools, mga kaibigan? Sa mga hindi nakakaalam, ito po yung mga eskwelahan, no, na itinatayo sa mga liblib na lugar, last mile schools. 88 ang target, 3 lang ang kanyang nakumpleto. Incompetent. May balak pa maging Pangulo ng Pilipinas. Ang failure, ang bigo sa kanyang tungkulin bilang DepEd Secretary. Mahiya ka naman sa balat mo. Ang kapal ng mukha mo. DepEd nga lang, hindi mo nga kinaya. Gusto mo pang pamunuan ang buong bansa, ang buong Pilipinas. Mahiya ka sa balat mo. Nakakahiya ka. Mahiya ka sa balat mo. Sobrang kapal naman ang iyong pagmumukha. Saglit lang, ha? Kapal ng pagmumukha, di ba? Grabe, kapal mooks. Kapal ng pagmumukha. Ito pa. The Commission on Audit issued a notice of disallowance for 73.287 million of the 125 million in confidential funds released to the OBP in 2022. OBP naman to. 10 million reward payment was disallowed due to non-submission of documentary evidence. Ano pa? 34.857 million payment of reward various goods was disallowed due to non-submission of documentary evidence. Ano pa? Na-plug ng COA to ha? 24.93 million payment of reward medicines was disallowed due to non-submission of documentary evidence. Ano pa? 3.5 million payment for tables, chairs, desktop, computers, and printers was disallowed due to non-compliance with Joint Circular Number 2015-01. DepEd lang. DepEd lang. Hindi pa niya nagawa. Hindi pa niya naayos. DepEd lang. Kaya ang ginawa niya nung sobrang sakit na ang ulo niya, hindi niya talaga magawang ayusin ang DepEd. Tinakasan, tinakbuhan ang problema sa pamagitan ng pagre-resign. Yan ang sinasabi ng Pangulo natin. Diba? Pinagre-resign siya, yung Pangulo natin, pinagre-resign siya ng mga company na Green Crocodile. Anong sabi ngayon ni PBBM? Bakit ako magre-resign? Hindi ko ugali na takbuhan ang problema. Diba? Pahiya. Ganyan-ganyan ang ginawa ni VP Sara Duterte. Tinakbuhan niya ang kanyang responsibilidad dahil hindi na niya kaya ang DepEd. Hindi na niya kayang ayusin ang mga problema na siya daw isa sa nag-contribute ng problema. Sinabi niya, di ba, sa isang speech na isa ako sa naging problema sa DepEd kasi hindi ko na-review
ang matatag curriculum dahil wala akong background sa DepEd. My God! You need, hindi mo na kailangan na maging teacher, magkaroon ng background sa pagtuturo para ma-review mo ang curriculum ng DepEd. Ang kailangan mo lang, kaunting talino. Kaunting talino. Basa-basa ng konti. Pag mayroon kang hindi naintindihan ng mga terminologies, tanungin mo yung mga USEC mo, yung mga master teachers mo. Ano bang ibig sabihin ito? Paki-explain nyo sa akin. Katulad ng ginagawa ng ating Pangulong BBM. Anong sabi ni Ramon Ang? Nung nanalo daw siya bidding sa NAIA, pinatawag siya ng Pangulo. At ang sabi ng Pangulo, paki-explain mo nga sa akin ito, paano mo to gagawin ito? Ano nangyari dito? Ito, paano mo to i-implement? Yan ang matalino. Yan ang may utak. Yan ang may tunay na concern sa bayan. Yan ang genius. Diba? Hindi katulad nitong isa na hindi daw niya na-review ang matatag curriculum dahil wala daw siyang background sa education. Ay, bugok! Bugok mo naman! Nung tinanggap mo ang pagiging DepEd Secretary, dapat naisip mo na yan na meron kang responsibility para pag-aralan yung matatag curriculum na ikaw ang nag-propose na i-implement. Di ba meron tayong K-12? K-12 curriculum. Pero anong ginawa mo? Ay, baguhin natin ito K-12, matatag curriculum kasi maganda ito, ganyan-ganyan. Pagkatapos, hindi mo pala alam. Ay, bugok. Bugok ka. Lawyer ka. Naging mayor ka dati. Paano ka naging lawyer? Bugok ka. Konting basa lang yan. Konting basa. Konting tanong-tanong sa iyong mga USEC, sa iyong mga ASEC. Pag-aralan mo, siguro naman, kung sa isang taon ay binabasa mo yan, siguro naman, kung sa isang taon na yan, siguro naman, kung meron kang utak, baka naman alam mo na kung ano ang ibig sabihin at kung paano maipa-implement ang matatag curriculum. Pero dahil sa wala kang utak, dahil sa ikaw ay isang bugok na lawyer, so ganyan ang nangyari, no? Failure ang DepEd. Biruin mo ha, ang dami mga naging problema ng DepEd sa panahon niya dahil sa kanyang kapabayaan. Overpriced laptops na hindi na-deliver, bilyong-bilyon na mga pagkain, nutriban, milk ang nasira, hindi na pakinabangan dahil anong sabi? Yung mga gatas, sumasakit daw ang tiyan ng mga bata kasi may amoy na, parang panis na. Yung mga nutriban, may mga bukbuk, may insekto. My God, sinayang mo ang bilyong-bilyong pera, buwis ng taong bayan dahil sa iyong kabugukan. Diba? Kaya nga mga kaibigan, nakakatawang isipin na naghahangad pa siya na maging Pangulo ng Pilipinas, DepEd nga lang, hindi niya natapos. Aba, sigurado ko yung mga boboto dito, mga bugok din at mga tanga. Ba? Yun lang ang boboto dyan. Walang ibang boboto dyan kundi mga bugok at mga kulto at mga tanga. Dahil nakita na nila ng Vice Presidente niyan, humawak ng DepEd, pero failure. Pagkatapos, iboboto nyo pa as President of the Philippines. Mahiya naman kayo. DepEd nga lang, hindi nga niya nagawang ayusin. Alam nyo ba na yun ang kanyang training ground? Yung binigay na departamento sa kanya ng Pangulo, ang kanyang training ground para makita kung paano siya humawak ng isang national na ahensya. Kasi yung DepEd, mga kaibigan, no? Yan, napakalaking ahensya niyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, may mga eskwelahan. So makikita dito, training ground niya yan kung paano niya pamumunuan ang ating bansa. Kung siya ay nagtagumpay sa DepEd, meron siyang guts para tumakbo sa 2028 dahil meron siyang napatunayan na kaya niya maging leader, maging administrator ng buong Pilipinas. Kaso failure ang DepEd sa kanyang panahon. Kaya wala siyang may pagmamalaki na kaya niya to, kaya niya yan. Wala siyang may pagmamalaki dahil failure, bigo. Siya isang malaking bigo, mga kaibigan, no? Pagdating sa pamuno ng DepEd. Kaya wala siyang karapatan para tumakbo. Meron siyang karapatan tumakbo. Kasi ano siya Pilipino.
Pero, mga kaibigan, hindi siya mananalo. Dahil, guys, naniniwala ako, oh, mas marami pa rin Pilipino na may utak. Naniniwala ako na mas marami pa rin mga Pilipino ang matalino. No? Kaya, hindi mananalo yan sa 2028. At sinasabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, no? Si Speaker Martin Romualdez, kaya lang yan mababa sa mga survey ngayon dahil walang intensyon na tumakbo sa 2028. Kaya nga, mga kaibigan, isa tayo, isa ako sa nagkukumbinsi, no, kay Speaker Martin Romualdez na ngayon pa lang magbigay na siya ng intensyon, magbigay na siya ng hint at magbigay na siya ng statement na siya ay tatakbo sa 2028. Nang sa ganun ay ang mga tao, ang mga Pilipino ay mai-prepare na rin ang kanilang isipan. Kasi ngayon, mga kaibigan, kaya hindi binuboto pagdating sa mga survey si Speaker kasi alam kasi ng mga Pilipino na hindi naman siya tatakbo. But once na tumakbo yan, mga kaibigan, tinitiyak ko sa inyo, panalo yan. Dahil may leadership sa Kamara. Guys, ang daming kongresista, diverse ang Kamara, no? Diverse yan. Iba-iba ng mga partido, iba-iba ng culture, iba-iba ng mga behavior, iba-iba. Pero united ang Kongreso sa kanyang panahon dahil alam niya kung paano i-unite ang isang napakalaking kapuluan. 300 plus congressman, kanya pong napag-unite. Yan ang leadership. Hindi po katulad kay Jesus Cordero na walang leadership. No? Mahina. Samantalang si Speaker Martin, grabe. Kaya po galit na galit sa kanya si Amy Duterte at si Sara dahil alam nila na si Speaker Martin Romualdez, once na yan ay nagdeklara na tatakbo, wala na, finish na. Finish na dahil meron ng manok ang taong bayan. Mga kaibigan, kaya nga 'di ba pinipilit nila yung mga kanilang mga ini-insist na kesyo corrupt daw, kesyo tambalos-los, kasi ganun. Hello? Sa dami ng kanilang inakusa kay Speaker Martin, ni isa walang ebidensya. Pero kay Sara Duterte, ayan ang daming ebidensya. Ayaw nga niyang sagutin eh. Ayaw niya na magkaroon ng trial dahil alam niya na siya ay may kasalanan. Diba? Yun lang yun, mga kaibigan, no? Yan lang yan talaga. Alam ni Sara na siya ay may kasalanan, kaya ayaw niyang mag-umpisa ang trial. Diba? Yan ang katotohanan, mga kaibigan, no? So dito lang tayo sa tamang tao, no? Martin Romualdez for President 2028. Dito lang tayo sa tamang tao, Martin Romualdez for President 2028. May tapang, walang sinisino, may talino, may leadership na pag-unite ang 300 plus na mga kongresista. Nasa kanya din ang pinakamalaking partido dahil sumasama sa kanya yung mga partido dahil sa kanyang good governance sa Congress. Ngayon lang nangyari ito na ang Kongreso ay napakataas ng survey at ng trust and performance ratings. Ang sabi nga ni Soto, ngayon lang ito nangyari na naungusan ng Kongreso ang Senado. No, mga kaibigan. So, ayan guys Martin Romualdez for President 2028. Siya ang magpapatuloy ng lahat ng mga proyekto ng ating Pangulo at mga programa ng ating Pangulo. Kung gusto niyong ipagpatuloy ang Metro Manila Subway, Martin Romualdez for President. Kung gusto niyong ipagpatuloy ang 20 pesos na bigas at lalo pang dumami, Martin Romualdez for President. Kung gusto niyong ipagpatuloy na ang ating mga farmers ay talaga namang sagana sa mga tulong, hindi lang sa pinansyal, kundi sa lahat ng bagay, Martin Romualdez tayo for 2028. Kung gusto niyo ipagpatuloy ang pagpapagawa, pamamahagi ng mga pabahay, ng murang pabahay, Martin Romualdez tayo for 2028. Kung gusto niyo ipagpatuloy ang mga zero balance sa mga billing sa DOH hospitals, Martin Romualdez tayo for 2028. Kung gusto niyo ipagpatuloy ang lahat-lahat, pati yung mga magagandang programa ng ating Pangulo sa lahat ng aspeto, Martin Romualdez tayo. First time in the history of the Philippines na nagkaroon tayo ng sobrang napakaraming tulong sa ating mga Pilipino. Biruin mo ang pamasahe sa mga train natin 50%.
off para sa mga senior PWD students. Saan ka nakakita niyan? Di ba? 20% lang palagi, no? Senior citizen, 20% lang. Estudyante, ganun din. PWD, ganun din. 10% nga lang sa estudyante at sa PWD. Yung sa senior lang ang 20%. Pero dito kay Speaker Martin Romualdez, kay PBBM, 50% ang kanilang diskwento. No? So napakarami pong programa ng ating Pangulo na sinuportahan po ni Speaker Martin Romualdez kaya po nagtatagumpay. Diba? Kaya sa 2028, Martin Romualdez for President. Yan lang ang ating iboboto. Hindi si Sara Duterte. Dahil kapag kay Sara Duterte, failure tayo at kawawa ang West Philippine Sea, mawawala na sa atin, ibibigay na yan sa China. At tuloy-tuloy na naman ang krimen, tuloy-tuloy ang pugo, tuloy-tuloy ang mga illegal, alien na mga inchik dito. Magkakaroon ng birth certificate, magkakaroon ng passport, at makakabili na naman sila ng mga malalaking mga lupain sa Pilipinas. Ililegalize na naman, mga kaibigan, ang mga korupsyon, ang mga pagnanakaw sa gobyerno. Remember, in the time of Digong, mga kaibigan? Remember, kanya pong tinutulan ang Senado sa pagpapatawag sa kanyang mga cabinet members para imbestigahan. Naglabas po ng memorandum si President Rodrigo Duterte para ang kanyang mga senador ay hindi imbestigahan, mga kaibigan. No? Hindi fake news yan, mga kaibigan. Nalaan niya ang Kongreso, no? Na huwag daw ipapatawag ang kanyang mga cabinet members dahil ayaw niya na ito ay imbestigahan. Malaking kaibahan ngayon sa ating Pangulo dahil ang Pangulo natin ay pinapaimbestigahan niya yung mga nakikita niya na nangyari na hindi maganda. So yan po ang pagkakaiba. Si PBBM, walang pagtatakip. Kahit ito ay magiging malapit sa kanya or cabinet official, walang pagtatakip. Si Duterte, pinagtakpan niya. Naglabas siya ng memorandum para pigilan ang Senado na huwag imbitahin at litisin ang kanyang mga cabinet members. Remember, Duque, ang mga kababayan natin, mga medical practitioners, doctors, citizens of the Philippines, the Senate of the Philippines, lahat nagsama-sama para hilingin sa Pangulo na patalsikin si Duque. Pero anong ginawa ni Duterte? Ang sabi niya, kahit magalit sa kanya ang taong bayan, hindi niya paalisin si Duque. Yan si Duterte. Si Duterte po ay hindi nakikinig sa taong bayan. Hindi siya nakikinig kahit alam niya na merong mga aligasyon ng katiwalian at merong mga totoo na mga nangyari na mga katiwalian, pero si Duterte ay patuloy na nagtatakip, no, sa kanyang mga government official. Si Michael Yang na kanyang kaibigan, mga kaibigan po ay kanyang sinalba, no? Ang ginawa ni Duterte ay hinire po niya as presidential advisor, no, economic advisor, nang sa ganon ipakita niya na, ito, cabinet member ko to, huwag niyong gagalawin. Yan po si Duterte. Unlike kay PBBM, walang pakialam si PBBM. Paiimbestigahan kahit sino pa yan. Dahil ang Pangulo natin ayaw ng korupsyon. Yan ang Pangulong Bongbong Marcos. At yan din po ang dadalhin ni Speaker Martin Romualdez kapag siya ay naging Pangulo sa 2028. Inuulit ko, ngayon mababa siya sa survey dahil wala naman siyang intensyon. Hindi man lang siya nagpahayag na siya ay tatakbo. Alam ng mga tao, ng mga Pilipino na hindi naman talaga siya tatakbo. Bakit siya iboboto? Diba? Yun mga kaibigan. Kaya ngayon pa lang, ay atin na pong kinakampanya, Speaker Martin Romualdez for President. Mabuting tao. Itutuloy niya ang lahat ng mga proyekto ng ating Pangulong BBM. 2028, Speaker Martin Romualdez for President.